Steel collision. A steel ball weighing 200 pounds slides on a flat horizontal floor surface and strike a stationary wooden ball. Stationary siya, ibig sabihin, at rest, so 0. Si V1 is 16.7. If the steel ball has a velocity of 16.7 at impact, what is its velocity immediately after impact? Assume frictionless floor and the collision is perfectly elastic. So pag sinabi naman nating perfectly elastic, its coefficient of restitution is 1. Ang tendency naman nito, kung kanina engineers, is pag inelastic mag-stick together, tas parehas na sila ng direction. Ito naman is magi-split sila, maghihiwalay. Tulad ng nasa diagram natin. So parehas sila ng bigat, tig 200. Ito kahit hindi sana siya isolve. Kasi kung at rest yung W, tapos bigla siyang binangga ng steel ball, parehas sila ng bigat. Ang speed ng steel ball is 16.7. Pagkatama niya sa wooden ball, siya naman mag-a-address, mag-move ito, si wooden ball. So 16.7, sana yung answer. Pero paano naman pag hindi sila parehas ng bigat? Okay. Ganun pa rin yung approach. Conservation of momentum. So, momentum before must be equal to momentum after. So, before collision, may kanya-kanya ulit silang momentum. So, M1, V1, plus M2, V2. Then, after collision, tingnan nyo po yung diagram, prime na yung nakalagay. So, M1, V1 prime means after collision na yan, plus M2, V2 prime. Siyempre, yung masses nila same pa rin. So, sa before collision, yung M1, yan yung steel ball. Wooden ball yung 2, subscript 2. So, 16.7 or 200 times 16.7 plus 200 din, pero at rest kasi si wooden ball. After collision, after nilang magtama or magkaroon ng impact, same pa rin yung mass, pero iba na yung velocity. Tingnan nyo po yung direction ni V1 prime sa diagram natin, naging opposite na siya. Na-try naman natin lahat noong bata maglaro ng Jolens, diba? So pagkatama niya, biglang nag-bounce, kumbaga. So positive siya kanina, negative na ngayon. Kasi pa-left na yung direction niya. Plus, si V2 naman, nag-move na rin po siya, pero pa-right naman siya, kaya still positive. So, ang sign natin, pag pa-right, positive. Mag-assign. Pwede rin naman gawin mo yan negative. Guide lang naman yan. Okay, cancel out lahat ng 200. Kasi lahat ng terms may 200. So, 16.7 is equal to negative V1 prime plus V2 prime. So, this is equation 1. Saan tayo kukuha ng isa pang equation? Ito. Since E is equal to 1, ano ba yung ratio na yan, yung E? Coefficient of restitution. E is equal to V2 prime minus V1 prime over V1 minus V2. Yan, formula po, yan. 1 equals V2 prime, substitute natin, minus si V1, negative na siya, di ba? Kasi pa-left, tandaan yan. So, negative V1 prime over V1 minus V2, 16.7 minus 0.
Simplifying, this is 16.7 cross multiply v1 prime plus v2 prime. So we have equation 2. Nasundan. Yan, meron na tayo. 2 equations, 2 unknown. So use mode 5, 2. So v1 prime, negative 1, 1, 16.7. And then 1, 1, 16.7. Zero at saka 16.7. Diba baliktad? Okay, tama. 0 at saka 16.7. Ano nga palang tanong dito? Velocity ng steel ball immediately after the impact. So, yung sinabi kong 16.7, kay ano yun, wooden ball, na-transfer sa kanya yung speed ni steel ball. Kaya 0 na ngayon si steel ball. Okay, mula po dito yung answer natin na V1 prime. Take note, kanino ba yung V1 prime sa ating diagram? Steel ball. So, yan po yung hinahanap. Letter C. Yan, in case na nag-iba yung mass, ganito lang po yung procedure. Pero, since nataon kasi parehas yung mass nila, nagkaroon lang ng transfer ng speed. Si steel naman naging at rest. Si wooden, siya naman nag-move right. Number 47. Okay, refer to our diagram. A 0.25 Newton bullet traveling at 500 meters per second hits a 44.75 block suspended vertically by a 3 meter long string. Itong taas na to. Find the maximum angle in which the string makes with the vertical if the bullet embeds itself in the block. Okay, sa sobrang lakas ng impact ng bullet, 500 yung bilis niya. So, mabilis-bilis yan. Ang tendency, mapipenetrate niya yung block natin. And bukod pa dyan, magsiswing, kumbaga, yung ating block. Mag-move siya sa ganitong position. Yun ngayon yung hinahanap natin. Ano yung angle na na-form sa kanyang pag-move or pag-swing dahil sa lakas ng impact ng bullet. Since may impact, so huwag kakalimutan yung ating conservation. Momentum before equals momentum after. Yung bullet, so subscript na maliit na b. Tapos yung block naman is malaking P. Equal pa rin yan sa momentum nila after. Ano kayang klase ng collision to? Inelastic or elastic? Since nag-embed or nasa loob na yung bullet, naging iisa na lang sila, di ba? So, perfectly inelastic collision yan. Yan. Pag perfectly elastic, maghihiwalay. Pero pag nagsama, perfectly inelastic. So, magsasama yung mass nila, mb plus mp. So, isa na lang yung kanilang velocity. Say, ito yan. Ang velocity ng pagkakamove.
Substitute. At rest po yung block natin initially. So, gumalaw lang siya dahil dun sa bala. Then, V. Okay, so what is V? 0.25. Answer is 2.778 meters per second. Okay, saan natin to gagamitin? So, dapat may mahalaga ka ring maalala pa na concept. Bukod sa na-conserve po yung momentum, take note, diba from rest, bigla siyang nag-move? Ano ba yung energy or energy at rest? Diba potential energy? So, dito na part, may potential energy. Tapos nung nag-move, meron namang na-develop na kinetic energy. So, lahat ng energy sa system, dapat mako-conserve yun. Thermodynamics, first law ata yun. So, potential energy must be equal to kinetic energy. Energy at rest and energy in motion. Potential and kinetic. Ano ba ang formula ng potential? mgh. Due to height kasi ang potential. Due to its elevation. So, nagkaroon ng elevation. Ito, may pagbabago sa height, diba? Bigla po siyang umangat. And due to that height, meron ding na-develop na energy. So, kinetic energy, 1/2 mv squared naman. Yan, yung mga common and familiar na formula natin. Sana naalala. Since yung mass natin is combination of the bullet and then the block, maging ganito yung solution natin. So, pwede nyo na, kung tutuusin, i-cancel out na lang ito. Kasi same naman sila both side. So, this is 9.81 times H. Solve muna natin si H kasi siya yung wala pang value. 2.778 squared. So, H natin is equivalent to 0.393 meters. So, ito pala yung iniangat ng ating block. Yan, yung H doon. Na kung pag-isipang mabuti, paano kukunin si angle? I-apply natin yung natutunan sa math. Ay, mag-drawing ka na lang ng para mas simple yung natin. Is ito. Ganyan. E di ang result ng figure, ganito na lang. This is 3 minus H. Tama po ba? Yung buong to kasi is 3. Pero dahil umangat nga, ang natira na lang dito na part, sa taas, yan, 3 minus H na lang. Diba? So, kung 3 minus H yan, dito, itong color violet, 3 minus H, ano naman ito? So, wag malito dito sa diagram. Kahit yung isang string lang yung i-focus mo. Yan. So, diba 3 pa rin yan? Yan pa rin naman yung haba ng ating cable or yung string. Nag-swing lang pataas. So, 3 pa rin yung hypotenuse. So, mula dyan, madali nating masolve na si theta. Anong trigo function yung gagamitin? So, cosine. Cosine theta is adjacent 3 minus H over hypotenuse. So, theta is arc cosine of 3 minus 0.393 over 3.
So, let's solve. Ito lang naman yung pinakamahaba na problem. So, pagtiisan. Approximately equal to 30 degrees. 29.6 or 30 degrees. Meron ba sa choices? Pinakamalapit. So, choose letter C. Baka ibang G yung ginamit niya. Pwedeng in-approximate o kaya mas accurate. Okay, last number 48. So, a projectile weighing 100 pounds strikes the concrete wall of a fort with an impact velocity of 1,200. For example, ito yung wall natin. So, may tumama lang naman dito sa wall and na-penetrate to bumaon siya. So, the projectile comes to rest in 0.01 second having penetrated 8-foot thick wall to a distance of 6 feet. Kunwari, bumaon dito. What is the average force exerted on the wall by the projectile? So, kunwari, may nagsiswing na ganyan, tapos tumama. Ganyan. So, nagkaroon ng impact, di ba? So, may impact between yung projectile, yung object, tsaka yung wall natin. Ito po yung pinanggit ko kanina. Tinatawag na impulse momentum relation. Relationship yan ng lakas. Gano'n naman kalakas. So, force times time. mv. So, ito po, formula ni impulse I, formula ni momentum P. So, kung gusto mong malaman gaano kalakas naman yung collision or yung impact natin, gamitin mo yung relationship na to. So, from here, this is mv over time. So, mass natin, 100 pounds. Velocity of 1,200 feet. Di ba sabi po, naging at rest, nag-penetrate. Comes to rest. So, kung tutuusin, this is 0 minus 1,200. Change in velocity. Vf minus Vo. So, from 1,200 naging at rest or naging 0 kasi nabaon siya sa wall. So, over time natin sa loob ng 0.01 second. So, yung force sa choices, engineers, mga pound force yan, di ba? And yung tinukoy na unit na yan is pound force. And recall that a pound force is equal dapat yan sa slug feet per square second. So, sa part ng 1,200, walang problema kasi feet per second siya. Pero yung mass natin, convert into slug. Kasi this is pound mass. So, 32.2 pound mass is equal to 1 slug. Okay? So, mula dyan, masasolve na natin si force. So, answer is 3.73 times 10 raised to, ng raise yan, shift. So, 3.73 times 10 raised to 5. Move nyo na lang. Pound force. So, letter B tayo.